Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Hello po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy, nakatira dito sa probinsya ng Antique. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa bahay ng biyenan ko. Taong 1996. Bagong mag-asawa pa lamang kami ni Lorna nang mapagpasyahan naming manirahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Kamamatay lang kasi ng kanyang ama at walang kasama sa bahay ang kanyang ina. Kaya naman nakiusap siya sa akin na kung pwede ba ay sa bahay na lamang nila kami manirahan. Dahil sa mahal na mahal ko ang asawa ko Kuya Chris at ayokong mahati ang kanyang isipin kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pang pumayag. Ngunit noong naroroon na kami sa bahay ng biyenan ko Kuya Chris, ay hindi ko lubos akalaing may mararanasan pala akong kababalaghan. Isang gabi, hindi ako makatulog ng maayos sa hindi malamang dahilan. Kahit anong pilit na ipinipikit ko ang aking mga mata at nagpabaling-baling na ako ay wala pa ring epekto. Kaya naman ay napagpasyahan kong lumabas na muna ng silid para magpahangin sa labas ng bahay habang naninigarilyo. Baka sakaling sa paraang iyon ay makatulog ako. Hay nako, makalabas na nga muna ng bahay. Sambit ko pa sa sarili at agad nang naglakad papalapit sa pintuan. Saktong pagkabukas ko ng pintuan ay ganoon na lamang ang gulat ko nang mabungaran ko ang biyenan kong babaeng nanlilisik ang mga mata at buhaghag ang buhok na animoy kagigising lang. Masama ang pagkakatitig niya sa akin at halos walang kurap-kurap. Nay, saan po kayo galing? Untag kong tanong sa biyenan ko. Tila nagulat naman ang biyenan ko dahil bahagya siyang napaigtad at nagwikang diyan lang daw siya sa labas ng bahay at nagpapahangin. Isarado mo ang pintuan pag matutulog ka na. Paasik na wika niya sa akin. Sige po, Nay. Magpapahangin lang po ako dito sandali sa labas. Tugon ko sa kanya at sandali pa akong napabuga ng hininga dahil sa parabang nagpasabog ng napakabahong amoy ang biyenan ko. Hindi ko napigilang tignan ng laylayan ng damit ng kasuotan ng biyenan ko dahil sa nakita kong may bahid ng putik ang laylayan ng damit niya. Maging ang mga paa niya ay may putik din. Sa isip-isip ko, saan kaya nagpunta ang biyenan ko? Bakit maputik ang paa niya at ang suot na damit? May mga dahon-dahon pang nakasabit na parang nagsuot siya sa talahiban. Nay, bakit may putik ang paa mo? Nadulas po ba kayo? Hindi ko na napigilan pang itanong yon sa kanya. Sandaling nilingon niya ako at marahang tumango. Ganun ho ba? Sa susunod po mag-iingat po kayo ha para hindi po kayo nadudulas. Saad ko sa kanya. Hindi na muling nagsalita pa ang biyenan ko. Sa halip ay dire-diretso na ito sa kusina. Ako naman ay lumabas na ng bahay para magpahangin. Kinaumagahan, maaga pa lang ay kinakalampag na ng kapitbahay namin ang pintuan. Sandali lang ho, sino ba yan? Ang aga-aga ay nangiistorbo. Alam na tulog pa ang mga tao dito sa loob ng bahay eh. Wika ko at binuksan na nga ang pintuan. Pagkabukas ko ay si Mang Osting ang nakita ko. May hawak itong buntot ng pagi habang humahangos. Oh, Mang Osting,
Ano nga, Ten? Bakit napasugod ka rito sa bahay ng ganitong kaaga? Medyo madilim-dilim pa po ah. Tanong ko sa matanda. Kasi Andoy, kanina lang ay inaaswang ang anak kong buntis. Tapos noong hampalusin ko ng buntot ng pagi yung aswang na nagpupumilit pumasok sa bintana natamaan ko yun. Kaya lang noong hinabol ko na, nakita kong dito sa bahay niyo tumakbo. Kaya kinatok ko kayo kasi nag-aalala akong baka ang asawa mong nagdadalang tao ang susunod na biktimahin ng aswang na yun. Halos natatarantang pahayag sa akin ni Mang Usting. Matapos kong marinig ang sinabi ng matanda, ay nag-aalala naman ako para sa asawa ko. 3 buwang buntis kasi siya. At hindi naman lingid sa ating mga naninirahan sa probinsya, Kuya Chris, na naniniwala tayo sa mga aswang at sa iba pang kababalaghan. Kaya't ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa asawa ko. Baka kasi mamaya, habang wala ako ay mapaano siya. Maraming salamat po sa pag-aalala niyo, Mang Usting. Sige ho, ako na pong bahala dito. Hahanapin ko ang aswang na yon. Maglalagay na rin ako ng mga pangontra para hindi makapasok dito sa bahay ang aswang na yon. Saad ko sa matanda. Sige. Mag-iingat kayo rito ha. Sabi pa ng matanda. Tumango naman ako at sinabihan siyang mag-iingat din pag-uwi. Sa paglipas ng mga araw, Kuya Chris, ay nakaramdam na ako ng pagdududa sa biyenan kong babae. Napapansin ko kasi siyang palagi na lamang umaalis tuwing nasa kalaliman na ng gabi. Kakaiba na rin ang amoy na nalalanghap ko mula sa kanyang silid. Yun bang tipong amoy may nabubulok na patay na daga sa kanyang silid? Kapag sinasabihan ko naman ng asawa kong linisin niya ang silid ng kanyang ina dahil umaalingasaw na ang napakabahong amoy, sinasabi niyang minsan na nga raw siyang nagbalak na linisin ang silid ng kanyang ina. Kaso noong malaman nito ay nagalit umano ito at mariing pinagbabawalan siyang pumasok sa loob ng silid nito, na dati naman ay hindi daw. Sabi pa ng asawa ko, nagtataka nga rin daw siya dahil napapansin niyang parang kakaiba na ang ikinikilos ng kanyang ina. Hayaan mo na lang muna siguro ang nanay mo. Baka hanggang ngayon nagluluksa pa siya sa pagkawala ng tatay mo. Baka nahihirapan siyang tanggapin ang pagkawala ng tatay mo. Wika ko sa asawa ko nang minsang magkwento siya tungkol sa kakaibang napapansin niyang gawain ng kanyang ina. Isang gabi, hindi na talaga ako makatiis pa. Kating-kati na talaga akong alamin kung ano ang ginagawa ng biyenan ko tuwing lumalabas siya ng bahay sa kalaliman ng gabi. Hinintay ko lang makatulog ang asawa ko bago ako lumabas ng bahay para manmanan ng biyenan kong babae. Noon ngang nasa kalaliman na ng gabi, naramdaman ko ang mga yabag ng paang naglalakad papalapit ng pintuan ng bahay. Noong marinig ko ang pag-ungot ng pintuan, ay marahan na akong bumangon at hinintay na lumabas ng bahay ang biyenan ko. Noong maramdaman ko nang nakalabas na ng bahay ang biyenan ko, ay dagli-dagli na rin akong naglakad palabas ng bahay para sundan ito. Sa paglipas ng ilang minutong palihim na sinusundan ko siya, Kuya Chris, ay nagtataka ako dahil papunta siya sa gawin ng bahay ni Mang Usting. Nang matapat na siya sa bahay ay umikot siya sa likuran. Ingat na ingat naman akong nakasunod sa kanya upang hindi niya ako mapansin. Maya-maya pa, nung nasa likuran na ako ng bahay ni Mang Usting, ay agaran ko ng sinuong ang mayayabong na talahiban para doon magtago habang hindi inaalis ang tingin ko sa biyenan ko. Ano kaya ang kababalagang ginagawa mo, Naylay Lia? Hindi talaga kasi ako mapalagay. Alam kong may tinatago kang kababalaghan. Malalaman ko rin yan. Sambit ko sa aking isipan. Ilang sandali pa, Kuya Chris, ay gayon na lamang ang pagkagulat ko at napatakip pa sa aking bibig nang makita kong biglang dumapas sa lupa ang biyenan ko at umaktong asong nakatuwad.
Klaro kong nakikita ang bawat kilos niya dahil sa kabilugan ng buwan ng gabing yon. Makaraan lamang ang ilang segundo ay mas lalo na akong nanghilakbot. Nang sa isang kurap lamang ng mga mata ko ay biglang naging isang nakakapangilabot na aswang ang biyanan ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko at halos maihina ako sa saluwal. Ramdam na ramdam ko rin ang pangangatog ng mga tuhod ko. Kaya naman bago pa ako mawalan ng ulirat, ay napagpasyahan kong lisanin na lamang ang pinagkukublihan ko at umuwi na sa bahay. Halos maligo na ako sa pawis nang makauwi, sa kadahilan ng lakad takbo ang ginawa ko habang nagpipigil ng hininga. Diyos me, mahabaging langit. Totoo ba ang nakita ko o pinaglalaruan lamang ako ng imahinasyon? Sambit ko pa sa sarili nang makarating na ako sa bahay at makainom ng tubig. Kaya pala simula nang tumira kami sa kanila, ni minsan ay hindi ko pa nakasabayang kumain ng biyenan ko. Hindi ko rin namamalayang kumakain ito sa mga nilulutong pagkain ng asawa ko. Hindi kaya alam na ng asawa ko ang tinatagong sekreto ng kanyang ina, pero hindi niya lang sinasabi sa akin? Tanong ko pa sa sarili. Hindi to pwede. Hindi ako papayag na dito kami manirahan. Kailangan kong ilayo ang pamilya ko sa aswang na yon. Baka mamaya sila pa ang gawing pagkain nito kapag wala nang mabiktima. Sambit ko. Nang gabing yun, Kuya Chris, ay hindi ako gaanong natulog. Kinabukasan pagkagising ko, ay kinumpronta ko ang biyenan ko at sinabi ko sa kanyang alam ko na ang sekreto niya. Hindi na nga ako nagulat pa nang sabihin sa akin ng asawa kong matagal niya nang alam ang pagiging aswang ng kanyang ina. Dahil mas pinili pala ng kanyang ina na ito ang sumalo sa pagiging aswang ng kanyang ama bago yun namatay. Imbis na sa kanya nakatakda ang pagsasalin. Pasensya na po, Nay, pero hindi ko po kayang itira ang pamilya ko dito. Aalis po kami ng asawa ko. Paghingi ko ng paumanhin sa biyenan ko, malamlam ang mga matang tumango ang biyenan ko at sinabing noon pa man ay pinapayuhan niya na ang asawa kong lisanin na namin ang bahay nila, alang-alang sa pamilya naming binubuo, dahil ayaw niyang madamay ang magiging apo niya. Nang araw ngang iyon, masakit man makitang labag sa kalooban ng asawa ko ang iwanan ng kanyang ina. Pilit na pinaintindi ko sa kanya ang sitwasyon, lalo na at buntis siya. Dahil kahit sariling ina niya pa yon, sa oras na aatake na naman ng pagiging aswang noon, makakalimutan noon ang sariling pamilya kapag naamoy noon ang ipinagbubuntis niya. Mabuti na lamang, Kuya Chris, at sa paglipas na mga buwang nilisan namin ang bahay ng biyenan ko, ay unti-unti nang natanggap ng asawa ko ang lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.